Ay, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong race survival anchor, Dr. Nora. At kasama po natin ngayong hapon ang mga taga-Department of Health, si Dr. Ed Hanairo, NCR Director, si Dr. Ed Gonzaga, UH Region 4A Director, si Mr. Dong Malonzo, DRRM Officer, at Mr. Arturo Taho, Program and Advocacy Officer ng Yes Pinoy. At kasama din naman natin ang mga children and youth ng Youth Meets Children. Okay. So meron po silang mga katanungan patungkol sa race for survival, child survival issues. So pag-usapan po natin patungkol sa breastfeeding, child mortality, child morbidity, and patungkol rin sa emergency. Okay kids, sino muna magtatanong? Sige. Ano pangalan mo? Ako po si Miss Andy D. Resurrection, nag-aaral po sa Sumbilang Elementary School. Tanong ko lang po, madalas po tayo binibisita ng mga council, mga kalamidad. Ano po mga bata sa panukala na nagsasabi na dapat unahin ng mga bata o at saka bigyan ng pansin or di kaya attention? Sino po ang nais sa magmat? Dahil na. Sa National Capital Region, meron kami mga programa pagdating sa mga bagyo at yung evacuation centers. Inihiwalay namin kaagad yung mga buntis at yung mga 1-year-old lalo na may sakit. Nakahiwalay sila doon sa mga evacuation centers ng majority doon natutulog para hindi sila makawa. Then meron kami tinatayo ngayon yung mga milk banks na nakakaapat na kami sa Metro Manila para yung mga hindi makapagpadede, yung hindi makapag-breastfeed, makakakuha sa milk bank ang kanyang milk para tuloy-tuloy yung susunod niya, breastfeed, para hindi na kumuha ng kahit saan na mapapakain ng bata. So yun yung isang mga importante po siya ginagawa namin sa National Capital. Yung sa disaster na tinatanong ninyo, actually ang panuntunan ng ating bansa tungkol sa mga kaukulang aksyon para sa disaster, ito ay nasa isang batas na inakda ng Pilipinas at pinirmahan ng ating Presidente. Ito yung Republic Act 10121. So yung tinatawag nating National Disaster Risk Reduction Law na tinatawag. Ito ay sinusundan ng ating bansa at yung mga level ng gobyerno natin, province, kaya nga sa Rizal, siya yung sa PDRRNC natin, hanggang sa city meron tayo, hanggang sa munisipalidad, at hanggang sa barangay. Dito nakasaad, ano ba yung kaukulang hakbang na kailangan bigyan pansin, lalo na dun sa mga tinatawag natin socially vulnerable population. At yung mga kabataan ay kasama doon sa socially vulnerable population. Yung sinabi ni Director Hanairo, ito yung mga estratehiya na ginagawa natin. So sa Calabarzon, meron din tayo, kasi meron din tayong WASH approach, yung cluster approach na tinatawag. So, ito yung panuntunan natin. Kailangan natin i-ensure yung kaligtasan ng ating kabataan. In fact, last week meron kaming activity sa Calabarzon. Ito yung Child Injury Program. Ang ginawa natin, inimbitahan natin lahat ng syudad, lahat ng probinsya na coordinator doon sa Child Health Program. Gumawa kami ng miniature community. Tapos pina-evaluate namin doon sa mga coordinator, ano sa tingin nyo sa mga miniature community na ito ang child-friendly. So gumawa din sila ng programa, yung kulang lalo na doon sa mga evacuation center. Sa totoo lang, minsan hindi natin nasa-segregate yung mga kabataan sa kanilang magulang, but in-ensure natin yung kanilang kalusugan, lalo na during disaster and evacuation, in-ensure natin na walang outbreak ng measles, chickenpox, at kung ano-ano pang sakit. Kaya minsan nagbibigay tayo outright during the evacuation at the evacuation center ng measles immunization. Yung matatanda is also kasama din. Yun namang mga magulang na nagpapasuso doon sa mga kabataan nila, hinihiwalay din natin para meron silang pasilidad na kung saan pwede silang mag-breastfeeding. So, ilan lang ito sa ginagawa natin.
Maliban pa doon sa garantisadong pangbatang programa natin, na halos ngayon is ginagawa na natin sa mga health center, halos is a regular activity. Dati, period of April and then October, pero ngayon is a regular activity na. Kaya sinisigurado natin na dapat protektado talaga yung kabataan kahit walang disaster. Okay? Sige, from Yes Foundation. Magandang tanghali po, hapon na. Mga bata, alam niyo ba na sa 10 biktima ng kalamidad sa buong mundo, 5 dito ang mga bata. No? Kahit na meron pang kahit na sabihin natin na merong mga batas international, yung sa United Nations na nananawagan para protektahan yung karapatan ng mga bata, kahit na sabihin natin na meron rin mga batas sa antas nasyonal sa bansa natin, at kahit na sabihin natin meron rin mga batas mula sa probinsya hanggang barangay na nagtutulak na dapat pangalagaan ng mga bata sa panahon ng emergencies. Yung realidad na yan, di ba, ang nagsasabi sa atin na dapat talaga nating protektahan, bigyan ng espesyal na atensyon ang mga kabataan, ang mga bata sa panahon ng kalamidad. Biro nyo, mantakin nyo, 5 sa 10. No? Ibig sabihin kayo ang pinaka-vulnerable, apektadong sektor ng mga kalamidad. No? Ngayon, dahil po ganyan yung nangyayari, kami po sa Yes Pinoy Foundation, yung isang NGO na pinamumunuan ni Dingdong Dantes, na nakita nyo kanina, ay naniniwala na disaster resilience starts with the children and the youth. No? Dapat sa murang edad nyo yan, matutunan nyo na yung mga importanteng gawin. Malaman nyo yung mga pamamaraan kung paano nyo ililigtas. Kahit hindi na nga yung katabi mo, kahit na hindi kaibigan mo, kahit mismo sarili mo na lang. So mahalaga yung mga pag-aaral, yung tinatawag na mainstreaming disaster risk reduction in the education sector, na si Paring Lowell ng ND ng PDRRMO. Lagi nyo kami nakikita nagsasagawa ng mga earthquake drill, fire drill, di ba? Kaya minsan huwag kayong maiyamot na ito na naman, magdi-drill. Dahil paano kasi importante na bata pa lang kayo, matutunan nyo na yung mga ganyang gawain, di ba? Kailan yung matututunan niya kung kailan dumating na yung malakas na lindol, di ba? At isa pa nga, tama rin sinabi ni Sir na sa mga evacuation center, dapat mayroong espesyal na pagtrato, atensyon sa mga bata. Kadalasan kasi, pag nasa evacuation center, parang bang natitignan lahat Halimbawa kayo, paano kung may tutuloy yung pag-aaral o sa kasaling na sira ng eskwelahan, di ba? Dapat may spasyo para maituloy yung pag-aaral nyo. Pati dapat rin yung pagiging bata nyo, na mapapaglaro kayo, ay may sagawa nyo rin. Kaya sumasaludo kami sa Save the Children dahil meron siyang mga child-friendly learning spaces, di ba? Sana nga, sa mga darating na araw, yung Yes Pinoy Save the Children at iba pang mga NGO na tutulak ng tinatawag namin child-centered DRR. Ibig sabihin, tinitingnan kayong mga bata, mga kabataan, di lamang mga biktima, kundi mga katuwang, mga partner, di ba? Sa disaster risk reduction at preparedness, no? Ibig sabihin, malaki yung papel nyo, no? Hindi lang dapat bigyan kayo ng special atensyon, kayo mismo, marami kayong magagawang papel. Pwede nyo paliwanagan yung mga nanay nyo, tatay nyo, mga kaibigan nyo, at pwede nyo gamitin yung husay nyo sa teknolohiya. Sa halip na mag-Dota, mag-Counter-Strike, at kung ano-ano, merong mga laro, di ba? Yung tinatawag na Stop Disasters Game. Marami kayong magagawa bilang mga advocates, bilang mga future responders, at bilang mga kampiyon ng DRR. Thank you. Gusto nyo magkailan, Mr. Malanzo? Siguro konti na lang. Yung programa kasi ng province ni Governor Inares, bago lahat, magpapasalamat tayo sa Save the Children, sa Young Pinoy Foundation at sa lahat na rin. Una-una yung family level disaster management. Moral preparation side po talagang ginagawa ng probinsya. Dahil ang target nga natin lagi yung zero casualty. Ano yung family level disaster management? At dito, tinuturuan ng bawat membro ng pamilya, lalo na yung mga bata, at yung nakaka-edad din o person with disability, kung ano ang mga gagawin
sa tuwing may kalamidad o may sakuna. Hindi natin pinag-uusapan dito yung bagyo, yung earthquake, yung mga normal na nangyayari tulad ng man-made calamity, yung fire. Minsan, yung mga domestic violence. Iba-iba yan. So, tinuturo natin yan sa level ng community. Yung family level disaster management. At syempre, kung sakaling dumating naman yung punto ng kalamidad, pinapalakas natin yung camp management. So, yung camp management, nandun na yung tinatawag na WASH, nandun na yung sinasabi nga nila ng mga lugar para sa mga bata, saan dapat, even sa mga lactating mothers, meron mga dapat mga espasyo yan. So, yun ang ginagawa ng probinsya na sa ngayon continuous ginagawa yun dahil wala pa tayo sa level na parang nasa Europa ka o nasa Amerika ka. Pero yun ang target natin sa probinsya. At para sa kaalaman natin rito lahat, mas maraming namamatay ng mga kabataan, hindi tuwing panahon ng kalamidad. Ito yung mga bata na napapabayaan ng mga magulang nila, naglaro sa kanal, o yung mga batang pauwi galing eskwelahan, na-shoot sa mga kanal o sa imbornal, umalis sa bahay, walang paalam, sumama sa mga barkada, nag-swimming. So yun yung mga datos na binabantayan natin at gusto natin ma-zero in. So kailangan dito talaga palakasin yung pamilya at yung ipaalam sa mga bata na ang bawat bata ay may karapatan para pangalagaan ang kanilang mga sarili. Hey mga kids, mga kapamilya natin ito. Ibig sabihin, may programa at plano ang gobyerno, ang lokal na pamahalaan, ang NGO at ang Department of Health para protektahan tayo sa oras na kalamidad. Sino susunod na magtatanong? Gusto ko lang pong malaman, ano po yung mga panungkalang nagbibigay ng protection sa mga bata sa evacuation center ukol sa edukasyon, kalusugan, pagsasamantala at saka pang-aabuso? Okay. Basically, siguro yung tungkol sa disaster, medyo natugunan na natin. No? Tapos yung sa edukasyon, siguro na-mention na yung edukasyon na minsan kung may baha, definitely minsan apektado yung school. At kung minsan naman yung school ay ginagawang evacuation centers, no? As a temporary shelter for those who are yung mga apektado. Sa totoo yun, no? Dapat tugunan na kung halimbawa merong tuloy-tuloy na manatili yung evacuation center, yung mga kabataan na apektado na nandun sa evacuation center. Within the evacuation center siguro, merong aspeto na talagang patuloy yung kanilang education. Minsan ang nangyayari, pwedeng gawin na multi-grade tapos doon sila. Although nagagawa ng paraan ng DepEd na maging patuloy yung edukasyon nila habang nasa evacuation center sila. And then, yung isang tanong niya na against violence, no? Meron mga pagkakataon na meron tayong mga health workers na kasama na doon sa evacuation center na nagbibigay ng mga tuntunin at kaalaman doon sa mga kabataan na kung sakali na meron pang ilan doon sa evacuation center na magtatangka na mag-abuso, no, ng mga kabataan, dapat alam ng kabataan kung ano yung dapat gawin nila. Gusto ko lang i-share yung mga activity na ginawa sa amin ng Save the Children. No? In fact, before ako dumating sa Calabarzon, nasa Region 8 ako, yung Eastern Visayas. Napaka-aktibo ng Save the Children natin doon. Nagkaroon din doon tayo ng pagkakataon makatrabaho sila. Sapagkat doon mismo sa mga rural health unit ay naglagay sila ng facility, mga child protection unit na pwedeng puntahan ng mga kabataan, no, na kung sino yung natatakot na lumabas na sila ay biktima ng mga ganito, no. Binibigyan pansin ito at nag-e-educate doon sa mga magulang para mas maiwasan itong mga ganitong nangyayari. Okay? Kasi nga, vulnerability ng mga kabataan. Okay? Yung education, sa tingin ko, natutugunan naman ito ng Department of Education. Kasi nga, kasama sila sa National Government Agency na tumutugon sa mga ganito. Marami tayong programa na pwede natin sabihin. Pero siguro sa ganitong pagkakataon, medyo hindi natin mabibigay yung detalye sapagkat napaka-iksi lang ng panahon natin. Okay.
sabihin may mekanismo tayo na ng reporting para sa violence against yung children kahit sa oras ng kalamidad. Yes. May idadagdag? Sige. Ang priority kasi ng inaras administration talaga is education sa lahat. So, aminado tayo ng kulang pa yung facilities, lalo sa evacuation center. Kung kaya wala kang tigil ng ating pamahalapan lalawigan, sa pagpapagawa, tuloy-tuloy na pagpapagawa ng mga school buildings, kasama na yung mga daycare centers, para dumating yung panahon na ang mga evacuation center ay yung mga evacuation center talaga mga covered court at huwag na maapektuhan ng mga eskwelahan. Para ang edukasyon ay huwag maantala. Dahil talaga isa sa napeperwisyo, pag mayroon mga evacuees, apektado ang education system. So yung tinatarget natin, palitin yung ratio ng bilang ng estudyante sa isang classroom at dumating yung panahon na makompleto ang facilities kasama na rin yung evacuation area na isang kompleto talaga na evacuation center para yung mga schools natin tapos na ang kalamidad, talagang eskwelahan pa rin siya. So yun isa sa main program ng ating gobyerno. Okay. Sa bahagi naman ng NGO, para i-share ko lang yung mga ginagawa namin mga initiatives sa panahon ng mga kalamidad para matulungan yung ating mga kabataan-bata. Nung panahon ng Sendong, panahon ng Falcon at nung Pepeng at Kelvero, ang madami kasing tinamaan mga eskwelahan noon sa Central Luzon, sa Cagayan de Oro. So, ang naging pasya namin noon, hindi namin nagbigay rin kami ng mga pagkain, diba? Tubig. Pero ang pinaghandaan namin yung pagbalik ng mga estudyante sa eskwelahan. Yung tipong ilang buwan nang wala na yung mga ibang humanitarian NGO, di ba? Magsisimula ng klase, yun. Tiniyak namin yung notebook, yung papel, yung lapis, yung bag. Paano kasi madalas? Nasira na ng eskwelahan malamang pati yung bahay, binaha. Sira rin yung mga gamit. Yun, isa yun, no? Pangalawa, yung tingin ko dapat pwede tayo magtulong-tulong na yung child-friendly learning center na isinusulong ngayon ng Save the Children, na hindi lang siya temporary, na tinatayo lang sa panahon ng sakuna, kalamidad. Parang dagdag dun sa sinabi ni Paring Dong, di ba? Sa halip na gawing evacuation center yung mga eskwela, dapat magtayo tayo ng mga safe and stable permanent evacuation center with child-friendly spaces. Tingin ko naman, kung magsasama-sama yung pribado, yung sektor ng civil society, yung gobyerno, no? Kaya natin simulan ito kahit man lang dun sa mga pinaka-high-risk areas, di ba? Sa Rizal, matutukoy natin yan, pare, di ba? Kahit doon, di ba? Pwede natin simulan. Lahat naman ng paglalakbay nagsisimula sa mga unang hakbang. Baka pwede natin simulan. Okay. So, mga kids, meron tayong sinasabi kayo na mekanismo para report yung mga violence against women and children. At sa namang dissenting lugar, evacuation center, at sa lugar na tayo kung para sa bata para maprotektahan tayo. Pero ito magagawa ng isang organisasyon sama-sama. So yung last question sa emergency? Sa inyong palalay, paano po ba ninyo nakikita na makatulong ang mga bata pag nasa evacuation center? Sinasabi na, kahit sila bata, may magagawa. So ano pa yung pananaw sa usapin ito? Kung matutulong ba sila? Okay, marami ng pag-aaral na ginagawa, ano yung kakayahan ng mga kabataan. No? In fact, nung nag-estudyante pa lang kami sa medisina at sa public health, meron na kami mga ginawang pag-aaral. Totoo na yung mga kabataan ang pinakamagaling source ng information sa bawat pamilya. Na kaya hanggat maaari, ito yung naging tuntunan ng ating Department of Health na yung integrated doon sa curriculum yung aspeto ng kalusugan. Kasi nga pag-uwi nila sa kanilang bahay, pwede yung natutuhan nila doon sa school, pwede nilang ipaliwanag sa kanilang mga magulang. Na ito sana tuloy-tuloy ito. In fact, halos lahat ng mga tungkol sa mga sakit,
halos yung iba naka-integrate na doon, like yung tuberculosis, yung mga lifestyle diseases, meron na mga integrated. In fact, meron tayong tinatawag na HERO program. Ito yung HERO program na health education, kasama yung DepEd. Meron itong integrated yung health doon sa mga curriculum ng mga kabataan. As far as I could recall it, meron kayong subject na nandun yung health education or yung kalusugan. Anong subject yun? MAPE. Okay. Nandun lahat, no? Hanggang nakikita natin yung pag-iwas. We are teaching more on the preventive aspect, not necessarily the curative one. Kasi mas maganda yung prevention and promotion kesa doon paabutin yung sakit. Kasi dito pa lang, nagpe-prevent mo na yung sakit na gano'n. So, ito yung dapat siguro namin i-enhance at i-strengthen yung aming connection sa Department of Education in terms of providing materials, although ito ay nandun na sa kanilang curriculum. Pero kami, hindi pa rin kami nag-i-stop doon sa mga evacuation center hanggang maaari. We gather the children and then we provide health education habang nandun na sila. Kasi captive na yan sila. So that's the most that we can do para magbigay sila ng information. So, ito, gusto kong tandaan ito, walang batang hindi pwede makatulong. Lagi makakatulong kayo, lalo na sa tamang isip na. Kahit sabihin natin, mahilig kayo sa laro, pagdating ng panahon, may pangangailangan, nagigising ang diwa ninyo, kailangan akapin mo kagad yung diwa ninyo. Pero, tandaan nyo lalo, na hindi pwede rin makakiyos kung walang kaalaman. Kailangan maging focus kayo, kailangan alamin nyo, dapat malaman pagdating sa evacuation, alamin nyo ang maaari nyo magawa. Kasi may mga bagay na hindi nyo talaga pwedeng gawin na matandaan ang gagawa. Pero marami rin kayong magagawa para tumulong sa matanda. So, ito yung mga kaalaman kailangan. Pag meron kayong mga training na tinatinan, mga drill na ginagawa, i-focus nyo yun, kung yung pagtatawanan nyo, malaki na itutulong sa inyo. Kasi ito yung mga umpisa ng pagtulong pagdating sa inyong sarili at sa kapwa. Pero ang pinaka-importante, tandaan nyo rin, preparasyon. No? Pagdating sa disaster, sa mga crisis, yung kahalaman nyo, para buhay ng iba, para buhay ng sarili nyo, ano pangangailangan nyo pagdating ng mga crisis, kailangan handa-handa rin ito. So, kaalaman, yung inyong diwa sa pagtulong at pag-organisa ninyo sa sarili ninyo, napaka-importante. Marami kang pwedeng magawa eh. Unang-una, magbuhat ng mga malalaking water container. O, maghukay ng mga nakatambak na putik. O, ano pa? Paano pa kayong ganun ang gagawin niyo pag nasa evacuation center kayo? Para kayong mga laborers. Huwag niyong gagawin yun, no? Dahil yun, ay, kayo yung mga bata, di ba? Yung bata, hindi kayo dapat bigyan ng trabaho na lalong magpapabigat, no, sa katayuan nyo. Masalanta na nga kayo eh, no? Pero hindi seryoso, no? Unang-una, dapat huwag kayo maging pasaway. Yung mga nyo, nalubog na nga yung bahay nyo, di ba? Nasira na yung mga gamit, magiging pasaway ka pa, burido na yung mga utak niyan eh. So, importante, dapat tayo yung maging mabuting bata, di ba? Alam, critical yung sitwasyon, galing tayo sa isang sitwasyon na talagang aburido yung mga tao, problemado, huwag na kayo magpadagdag sa problema. No? Pangalawa, huwag naman kayo maging problemado. Baka dahil nangyari yung pinasan nyo na yung buong mundo. Alalahanin nyo na lahat ng bagay ay may paraan. Lalo na pag tayo ay nagbabayad yan, di ba? Sa halip na maging desperado kayo, malungkot, di ba? Gamitin nyo yung mga paramdam na yan para muling bumangon, no? Pinakasimple yung matutulong. Siguraduhin nyo lang na lagi kayong naghuhugas ng kamay. Isa yan. Dahil pag hindi kayo naghuhugas ng kamay, lalo na sa evacuation center, magkakaroon na yan, no? Magkakaroon ng agad kayo ng sakit. Pangalawa, tiyakin nyo na mayroong malinis na tubig sa evacuation center. Huwag kayong iinom na tubig na ibong kulabo, di ba? Di lalo kayo magkakaroon ng saksa dyan yan. At siguraduhin nyo na mayroong lugar na pwede kayong alam nyo na, di ba? Yung water, sanitation, hygiene. Napaka-importante niya, di ba? Sa mga bata. Dahil kapag sa unang mga oras
matapos ang disaster sa evacuation, kapag hindi natin yung sineseryoso, lalong dadami yung magiging biktima ng kalamidad, no? So, yun lang importante, yung water, sanitation, and hygiene, at yung tinatawag nating huwag na kayong maging pasaway. Okay? Konti lang. Meron kami proposal dito, siguro kick-off nito next year. Ay yung DRRM Champions in School. So nakita kasi namin na pag-uwi ng bata sila nag-educate sa mga magulang nila. So sisimulan namin ito sa eskwelahan, parang may premyo ito sa mga schools na nagpa-practice ng DRR and climate change adaptation. So kapag ang gagawin namin ng approach, so siguro mga presto sa school, kung sa school yan, yung mga computer system o ano man na pwede. Pero nakita kasi namin approach, pag-uwi ng mga bulilit ng mga bata sa bahay, sila magkukwento sa magulang nila na ito ginagawa namin pagdating sa disaster risk reduction. Ito ginagawa namin sa school pagdating sa climate change adaptation. So sila yung magpapaalala sa kanilang mga magulang na ito pala yung dapat gawin. At ito na yung napapanahon na gawin. So pabalik yung approach. So yung iba naman na sinabi nila pagdating sa evacuation center, yung disiplina, linisin mo yung sarili mo, huwag ka na makadagdag sa problema. So kung sinabi ng magulang na dito lang tayo, dito lang tayo. Kung sinabi ng magulang na tumulong ka sa paglinis sa iyong lugar dyan, maging malinis tayo sa paligid natin. Yung basic housekeeping, napakahalaga nun. Sa Nyo, nalubog na nga yung bahay nyo, di ba? Nasira na yung mga gamit, magiging pasaway ka pa, burido na yung mga utak niyan eh. So, importante, dapat tayo yung maging mabuting bata. Di ba? Alam, critical yung sitwasyon, galing tayo sa isang sitwasyon na talagang aburido yung mga tao, problemado, huwag na kayo magpadagdag sa problema. No? Pangalawa, huwag naman kayo maging problemado. Baka dahil nangyari yung pinasan nyo na yung buong mundo. Alalahanin nyo na lahat ng bagay ay may paraan. Lalo na pag tayo ay nagbabayad yan, di ba? Sa halip na maging desperado kayo, malungkot, di ba? Gamitin nyo yung mga paramdam na yan para muling bumangon, no? Pinakasimple nyo matutulog. Siguraduhin nyo lang na lagi kayong naghuhugas ng kamay. Isa yan. Dahil pag hindi kayo naghuhugas ng kamay, lalo na sa evacuation center, magkakaroon na yan, no? Magkakaroon ng agad na sakit. Pangalawa, tiyakin nyo na mayroong malinis na tubig sa evacuation center. Huwag kayong iinom na tubig na ibong kulabo, di ba? Di lalo kayong magkakaroon ng sakit yan. At siguraduhin nyo na mayroong lugar na pwede kayong, alam nyo na, di ba? Yung water, sanitation, hygiene. Napaka-importante niya, di ba? Sa mga bata, dahil kapag sa unang mga oras matapos ang disaster sa evacuation, kapag hindi natin yung sineseryoso, lalong dadami yung magiging biktima ng kalamidad, no? So, yun lang importante, yung water, sanitation, and hygiene, at yung tinatawag nating huwag na kayong maging pasaway. Okay? konti lang. Meron kami proposal dito, siguro kick-off nito next year. Ay yung DRRM Champions in School. So nakita kasi namin na pag-uwi ng bata sila nag-educate sa mga magulang nila. So sisimulan namin ito sa eskwelahan, parang may premyo ito sa mga schools na nagpa-practice ng DRR and climate change adaptation. So kapag ang gagawin namin ng approach, so siguro mga presto sa school, kung sa school yan, yung mga computer system o ano man na pwede. Pero nakita kasi namin approach, pag-uwi ng mga bulilit ng mga bata sa bahay, sila magkukwento sa magulang nila na ito ginagawa namin pagdating sa disaster risk reduction. Ito ginagawa namin sa school pagdating sa climate change adaptation. So sila yung magpapaalala sa kanilang mga magulang na ito pala yung dapat gawin. At ito na yung napapanahon na gawin. So pabalik yung approach. So yung iba naman na sinabi nila pagdating sa evacuation center, yung disiplina, linisin mo yung sarili mo, huwag ka na makadagdag sa problema. So kung sinabi ng magulang na dito lang tayo, dito lang tayo. Kung sinabi ng magulang na tumulong ka sa paglinis sa iyong lugar dyan, maging malinis tayo sa paligid natin. Yung basic housekeeping, napakahalaga nun.
linisin mo sarili mo, linisin mo yung makakaya mo sa paligid mo. Yun lang, malaking bahagi na yun. Okay. Nakita nyo kung saan napakalaga yung role. Una, huwag maging pabigat, pero may magagawa kayo. Yung mga natutunan daw sa eskwela ay bahagi sa mga magulang, parang child to mother transmission of knowledge. At higit sa lahat, magbugas na kamay. Okay? Ngayon, pupunta naman tayo sa isang usapin na medyo popular ngayon at controversial. Dinadalute daw yung ating milk code. At may katanungan tayo dito patungkol sa breastfeeding. Ano po ba ang panukala tungkol sa advertisement at bakit? Paano pala tungkol sa breastfeeding yung advertisement? Yung panukala sa ngayon, bawal i-advertise ang mga gatas, lalo na sa mga below 6 months old. Yung mga baby's milk, yung infant formula, bawal ipa-market yan, bawal ipabigay ng libre, at bawal i-donate. Yun yung mga marketing strategy kasi ginagawa ng mga multinationals para mainggan nyo kayong gumamit ng mga canned milk at saka itong mga powdered milk. Pero ang isang hindi maganda nangyari sa atin pagdating sa breast milk, ang mga Pilipino talaga nag-umpisa sa breast milk lang. Wala namang powdered milk. Nung dumating ang mga multinationals, ang mga eskwelahan ng kung saan nag-aaral ang mga nag-workers natin, in-introduce itong breast milk kasi isa sa mga marketing strategy talaga yun para mapalaganap. Ngayon, ginagaya natin, at lahat tuloy ng mothers ngayon, ang mga pamilya, powdered milk na binibili. Ngayon, gusto natin ibalik kasi hindi talaga mainam ang powdered milk. Breast milk, ngayon nga, makita nyo, maraming sakit ngayon ng mga bata, yung neonatal na tawag, yung 24 hours old. Yung 24 hours old na yan, pag pinayin mo mga antibiotics, maapektuhan siya. Pero kung breast milk ay bibigay mo, kaya binibili na ngayon ng breast milk, ito na yung pinakagamot ng infant na may sakit, lalo na may infection. So napaka-importante. Ngayon, ang ginagawa sa bagong panukala, niluluwagan na ma-inventa na naman ulit at maging market property na naman itong mga powdered milk na tinututulan natin talaga. Ang tanong po nila madalas, hanggang kailan po ba dapat magpa-suso o magpa-breastfeed ang isang bata? Pwede nga habang pa noon eh. Pero hanggang 2 years old, hanggang 2 years old, napaka-importante yan. Pero exclusive yung 6 months. Yung exclusive 6 months, kahit nagtatay ang bata, hindi pwede bigyan ng kahit kahit tubig. Ang i-hydrate mo, ang kailangan mabigyan mo ng tubig yung mother, kasi siya yung papalete. Ngayon yung bata, kahit sapat ng tubig mo bibigyan, exclusive mo kasi pag nabigyan mo ng tubig yan, puro may tubig, baka magtayo pa siya. Sasabihin niya yung breast milk na may problema. Kaya 6 months, exclusive. On the 6th month, pwede kang magbigay ng zinc para hindi natatay ang bata. Pero after 6 months, pwede ka na rin magbigay ng mga dinurog. No? Pero ang breast milk hanggang 2 years pwede. Ito din yung tinitingnan namin during disaster. No? Kasi most of the time, yung mga multinational, ito yung ginagrab nila yung opportunity na mamigay ng mga living powdered milk. Na hanggang maaari ay ito i-restrictuhan natin base sa milko. Maliban to sa pagdodonate, pag-accept, at ito ay talagang hinaharangan natin at binibigyan natin ng kaukulang batas yan. At may mga tuntunin. In fact, maliban dun sa advertisement, yung mga organizations, lalo na gusto mag-seminar, mag-conduct ng convention, conferences, at i-sponsor, which they cannot help, no? Kasi ito yung freebie na nagbibigay ng sponsorship ng mga seminar, conferences. Ito ay inistriktuhan namin. Kailangan mo nung kumuha sila ng clearance sa Department of Health bago sila mag-start ng ganito. Sapagkat mayroong kaukulang protection na kailangan hindi nila dapat i-violate. Kasi kung hindi, pwede silang managot sa amin. So ito yung protection naman natin doon sa milko. Ang estimate, may panawagan lang kami sa mga kaibigan nating mambabatas na gustong palagnawin yung milk code, yung gatas. Mga congressman, honorable congressman, congresswomen, senators, diba? If you will dilute the milk code,
It's no different from diluting the milk that you're gonna drink in the morning. Anong lasa ng gatas? Di ba? Na pinalabnaw. No? Eh, kung tutuusin nga, biktima rin ako dyan eh. Dahil siguro hindi ako umabot ng 6 months ba, Dok? 6 months exclusive. Na exclusive, hindi eh. Paano kasi, medyo masipag yung mga magulang ko eh. Meron sumunod na agad eh. Di, nagano na ako, powder na, di ba? E, tingnan mo nangyari na yun, no? Eh, kung siguro, ano eh, tawag dito, breastfed ako ng mga 1 year, mga, joke lang mga iyo, ano? So, yun, for honorable representatives in Congress and senators, please don't dilute the milk code, no? The milk code is one of the major gains, di ba? Of the women and the children, diba? Kailangan po yan. Hindi natin palagnawin pa. Thank you. Mr. Manos, may mga cases ba tayo na nagpumilit na kumpanya na mag-donate sa ating local government unit? Sa pagkakaalam ko, wala naman sa pagdating sa mga gapasan. Pero ang alam ko sa programa ng pamahalaan, una sa ating Provincial Health Office, pinopromote talaga in-orient yung mga mothers to be, ay yung breastfeeding. At nagpo-provide tayo ng mga lactating section para yung ginagawa na sa mga department store. So yun ang tuloy-tuloy hanggang sa mga barangay level. Pinopromote yan, bukod sa talagang nakakatipid on the side of the family. Talagang maganda yung nadudulot ito. Kasi ako produkto ko ng breast milk talaga. Alam ko, magkakanipin na yata ako. Napapalililit na sa akin. So, tsaka yung scientifically proven naman, i-transfer ng colostrum from the mother to the baby. No? So, talagang maganda talaga. Ano nga bang data? Ano nga yung dalila? Kasi 2003, data ng NDHS, 34%. 2008, 34% pa rin. Bakit kaya hindi tumataas ang bilang ng mga nanay na nagpapasusok gumagamit ng breast milk? Gusto ko muna sagutin yung kanina kung may nag-donate. Meron. Sa Metro Manila cities, may 3 cities na nagbigyan ng donasyon ng powder milk. Pero buti na lang ang ating mga health workers doon, alam ang batas at alam ang dapat nilang gawin. So yung iba, hindi tinanggap, pero yung iba, kinuha nila, pero binigay sa mga matatanda na. Yung nangangailangan talaga ng gatas na matandang bata at saka matandang yung adult na natin. So doon na ibigay hindi sa mga below 6 months old or below 1 year old. So yun yun. Ngayon, ano ba nagiging dahilan kung bakit hindi pa rin tumataas yung numero na mga nagbe-breast milk? Marami pa dapat gawin. Una-una, sa loob lang ng hospital, ang training ng ating mga nutritionist dietitian, kailangan ipasok mo talaga ang breast milk para bago man lang lumabas ang nanganak na mother at yung bata, kailangan breast milk na karagad-karagad ang hinahabilin, hindi powdered milk. Ngayon, marami pa rin tayo mga private hospitals ang gumagamit ng powdered milk ng patago. Kahit na yung mga health center natin, gumagamit pa rin mga midwives natin. Kaya ito yung mga lumulusot sa batas na kailangan magpatayan. So, importante, monitoring ng lahat ng health workers at saka NGOs, civil societies na nagbaban kayo dito sa milk code. So, isa yung mga dahilan na. Okay, we're running out of time, so tatapusin na po natin ang ating diskusyon patungkol sa Race for Survival. Bilang pagkatapos, gusto ko pong tanungin kayo at gusto ko pong tapusin nyo ang inyong huling salita sa magitan ng ako, si Dr. Hanaero, Director NCR. Pero masisimulan niyo po ito ng isusulong po ang issue ng bata patungkol sa, and then tapusin niyo po sa inyong pangalan. So simulan po natin kay Dr. Gonzaga. Okay, ako si Director Edgar Gonzaga na naka-assign sa DOH-CHD Calabarzon. Naaayon sa batas, naaayon sa pagiging one time of my life, dumaan din ako sa pagkabata. Siguro kailangan isulong ang ating gobyerno, lahat ng sangay ng gobyerno dito sa buong Pilipinas na ma-ensure natin na ang karapatang pambata at ng mga kabataan ay kailangan maibigay natin sa kanila
sinasabi natin na ang kalusugan na isang karapatan, so ibigay natin sa kanila ang kanilang karapatan na ito naman yung obligasyon natin bilang isang public servant at bilang isang empleyado ng kagawaran ng gobyerno. Okay. Ako si Dr. Eduardo Anaero, ang Direktor ng National Capital Region ng Metro Manila. Isusulong ko ang karapatan ng mga bata at ang buhay at kalusugan ng mga bata sa pamamagitan ng pagbabantay sa inyo bago pa kayo maging bata at habang kayo tumatanda. So, ang ibig sabihin namin lahat ng logistics, mga pangangailangan ninyo, mga batas, mga facilities, yung mga hospital na kailangan ninyo, health center, yung mga nagtatrabaho doon, lalagyan natin sila ng mga pangangailangan para maproteksyonan kayo at hindi kayo mapabayaan. Kasi marami pa tayong gagawin at kinakailangan patulungan din natin. Salamat. Ako si Uro Taho, ang Program and Advocacy Head ng Yes Pinoy Foundation. Tapos na yung Race for Children Survival kanina. Tapos na yung karera na yon. Nagsisimula na yung tunay na karera. Ito yung pinaka-importante karera sa lahat. Yung hinahanap natin sa mga darating na araw pa. No? Mula sa hanay ng civil society, susulong namin ang tinatawag namin Child-Centered Disaster Risk Reduction. Dahil naniniwala kami, diba, na anumang panahon, dapat natin bigyan ng prioridad ang pangangalaga sa mga batayang karapatan ng bata. Salamat. Ako si Lumeldo Coloso, ang Provincial DRRM Officer. Ako ay nangangako na isusulong ko ang karapatan ng mga bata kahit walang kalamidad at lalong-lalo na sa panahon ng may kalamidad. Okay? At ako naman ang Race for Survival Anchor. Samahan natin ang mga bata hanggang sa finish line. Dahil kung wala silang kasama, maraming mga bata ang mamamatay at maraming mga bata ang hindi makatapos na i-celebrate ang first birthday nila kung hindi natin sila susuportahan. So sama-sama natin ipanalo ang kalusugan at kaligtasan ng mga kabataan. Takbo, takbo, Race for Survival. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yes po and DRRM at mga bata natin kasama. Maraming salamat. Thank you. Galing yung magtanong ka. Paano ka magtatanong kayo? We have our policy makers as well. Good job. And the rest of our policy makers on stage. Hi Ed! How is it going, Ed? Takbo! Bata, takbo! Panalo ang kalusugan at kaligtasan sa mundo! Alright. Alright, so palakpakan!